Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong pong ika-27 ng buwan ng Oktubre taong 2024. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? At napagod ako, walang elevator. Wala kasing elevator dito. Kaya medyo hinihingal tayo ng konti dahil tinakbo natin yung mula first floor hanggang fourth floor. Ayun po. At syempre, nais nating pasalamatan ng mga bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating direktor, si Fernando Dindo Amparo Sanga, at ang ating si Secretary ng Presidential Communication Office na si Dr. Cesar Chavez, at ang iba pang mga kasama po natin na Station Manager Sir Alan Alyanige, si Sir Ray Sampang at si Sir Maki, at sa technical side si Sir Orly Lopez, at ang ating birthday girl si Ma'am Joy Timidan. Wala bang happy birthday dyan? Ayan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating chairman yung si Richard J. Gordon, kasama ng ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, kasama ng iba pang Board of Governors at mga chapter administrator at Board of Directors sa mahigit 100 chapters natin, at kasama din yan ng ating nag-birthday kahapon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Happy birthday, Secretary General Dr. Gwen. Mula po sa ating programa at sa mga bumubuo ng dito po sa Radyo Pilipinas. At hindi na natin patatagalin pa, makakasama na po natin via Zoom ang ating kasama lagi, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Governor Cora. Yes, good afternoon. At tama ang sabi mo, birthday greetings sa ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Pero in addition, mayroong message si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na babasahin ko, nag-text siya sa atin. Today, Sunday, the 27th of October, just after the exit of Typhoon Christine and amidst the suffering and damages it had caused us, let us strengthen ourselves with this passage. Life is a series of seasons. Sometimes you're high on the mountain and everything is working for you. Sometimes you're down in the valley, facing trials, hardships, challenges, pains, and sufferings. No season is for no reason. Life brings you through every season for a divine reason. God has plans for each one of us, plans for our welfare and a future full of hope, never for woe. Every day is a season of celebration and thanksgiving to a God of love, mercy, and compassion. Mahalaga ang mensahe sa atin katatapos lang or ongoing pa yung operation sa ating Christine at Typhoon Christine, at nandito na yung ating guest. Unang-una si Lawrence Roy Sanchez, Branch Coordinator, PRC Rizal Chapter Mandaluyong City Branch,
It's of course si Director Vic Buencamino, PRC Rizal Chapter, Mandaluyong City Branch Council Member, and still awaiting Benjamin De Nuevo rather, Red Cross 143 Chapter. Siguro mag-greet muna kayo. Let's start with Lawrence Roy Sanchez, Branch Coordinator. Go ahead, Roy. Lawrence. Hi po, Gov Corazon, magandang hapon po. Ayan, at sa mga nanonood po ng Radyo Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. Thank you, of course. Nandiyan na si Director Vic Buencamino, PRC Rizal Chapter, Mandaluyong City Branch Council Member. Go ahead, greet kayo. Vic, wala kang audio. Nakamute po. Hello, ayan, hi. okay na. Good afternoon po sa inyong lahat. Isang masayang araw sa ating lahat. At ako rin ay nakikibati ng happy birthday sa ating Secretary General na si Miss Gwen Pan. Thank you. Magandang hapon po. Wala pang picture si Benjamin De Nuevo. Mag-on cam ka, Sir Benjamin. Mag-on cam sige, ka. Go ahead, Benji. Benjamina pala. Hindi Benjamina, opo. De Nuevo. Gandang hapon po. Ayan, yun naman. May camera pala si Ma'am Benjamina. Ma'am, Okay. Governor Cora, bago po tayo magsimula, paparaanin lang po natin itong breaking news na ihahatid ng ating himpilan dito sa atin. Kinumpirma ng provincial government ng Batangas na may 1,000 residente sa Barangay Look, Baquete, Batangas ang nagsagawa ng preemptive evacuation dahil sa bagong bagyong Leon. Yan po sabi ni Vice Governor Mark Leviste. Karamihan sa mga evacuees ay nagmula sa low-lying areas. Ulat hatid ni Michael Rogas. Radyo Pilipinas, breaking news. Kasalukuyan nagsasagawa ngayon ng evacuation ang lokal na pamahalaan ng Batangas sa mga residente sa Barangay Look sa Balete, Batangas ngayong hapong ito. Ito ang kinumpirma nito si Vice Governor Mark Leviste sa nagpapatuloy na media briefing dito naman sa tanggapan ng PDRRMO sa lalawigan ng Batangas. Sinabi ni Leviste, karamihan sa mga nagsipag-alis sa kanilang mga tahanan ay mga nasa tabi ng lawa ng Taal. Dahil sa pangamba nila na tumaas ang tubig, bunsod na rin ng bagyong Leon na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Natatakot na rin kasi ang mga residente na matulad sila sa bahagi ng Talisay, Laurel at Agoncillo na halos marami ang namatay dahil sa pagtaas ng tubig bunsod ng bagyong si Christine. Sa ngayon, kinumpirma rin ng PDRRMO na nasa 67 na ang bilang ng mga namatay sa lalawigan ng Batangas dahil sa pananalasa ng bagyong si Christine. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa bayan ng Talisay kung saan 18 ang natabunan ng lupa matapos itong gumuho sa bahagi ng Barangay Sampaloc sa bayan ng Talisay, Batangas noong araw ng Biyernes. Ayon dito kay Vice Governor Mark Leviste, ang mga evacuees ay kasalukuyang nasa custody o nasa pangangalaga ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan ng Balete. Nagpadala na ng mga food packs ang pamahalang panlalawigan, gayon din ang Department of Social Welfare and Development para sa mga evacuees. Samantala sa mga bayan ng Laurel, bayan ng Talisay at bayan ng Agoncillo, marami pa rin ang nasa evacuation center at kasalukuyang inaalagaan ngayon ng mga lokal na pamahalaan. Nagpadala na ng food packs ang DSWD habang ang DPWH naman ay nagsasagawa ng road clearing operation. Napasok na ng mga otoridad at maging ng mga relief operation team ang bayan ng Laurel kaninang umaga matapos maisagawa ng DPWH ang road clearing. Pero ang bayan ng Agoncillo ay hindi pa rin mapasok sa mga oras na ito dahil sa naputol na tulay sa pagitan ng Laurel at Agoncillo. Mula pa rin sa lalawigan ng Batangas, ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, breaking news.
Michael Rogas, ayan po, maraming salamat sa inyo. At yan nga, pagkatapos ay kumpirmahin ng provincial government ng Batangas na may 1,000 residente sa Barangay Looc, Balete po yan, Balete, Batangas, ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Yan po, Governor Cora, babalik po tayo. Yes. Maraming salamat sa pag-post sa atin ni Michael Rogas. Pero gusto ko din batiin and wish them well si Governor Hermenegildo Mandanas at Vice Governor Mark Leviste. At sa pagpapatuloy natin ay humingi na tayo ng balita kay Lawrence Roy Sanchez bilang branch coordinator ng Rizal Chapter Mandaluyong City Branch. Ano ang papel na ginagampanan mo, Lawrence, sa Rizal Chapter? Go ahead. Bilang isang branch coordinator ng Rizal Chapter Mandaluyong Branch po, bali ako po ang nag-oversee dito sa ating office sa Mandaluyong branch, and ako rin po ang tumitingin ng ating mga services at ang pagtulong natin dito sa mga residente ng Mandaluyong. Saan makikita ang Mandaluyong City Branch Council? Ang opisina po natin ay matatagpuan po sa 661B Lourdes Building sa may Bonnie Avenue po, Barangay Plainview, Mandaluyong po. Halos malapit lang po tayo sa may City Hall ng Mandaluyong. Yes, oo. Si Director Vic Buencamino naman ay Mandaluyong City Branch Council member. Kasi yun ang kaibahan. While you are a branch coordinator, si Vic Buencamino naman ay Mandaluyong City Branch Council member. Parang board ito at the local level. Go ahead, Vic. Kailan ka naging member? Kailan ka pa naging member ng ating Mandaluyong City Branch Council? Go ahead, Victor. Audio. Wala kang audio. Hello. Ayan. Ako po ay naging member ng Mandaluyong City Branch Council more than a decade ago. Yun po. Okay. So matagal na po akong... More than 10 years. More than 10 yes, years. Sir. Yes, ma'am. Si Benjamina de Nuevo naman ay Red Cross 143 champion. Benjamina, kailan ka pa nagsimula sa pagiging Red Cross champion? Pwede kang lumabas sa ano? Hello po. Kailan ka pa naging Red Cross 143 champion, Benjamina? More than decade na rin po ako as a volunteer, pero as... Wala kang picture. Yan. Ayan, here. Go ahead. Ayan. Okay, I think almost 20 years na po ako as a volunteer ng Mandaluyong City Branch. Okay. And the council member is, I think, almost 10 years na po. So, kanina tinanong ko na kung saan matatagpuan ang Mandaluyong City Branch at malapit ito sa Bali City Hall, di ba? Ang City Hall. Pero siguro pwede nyo bang masabi sino-sino mga miyembro ng Board of Directors ng chapter? Pwede nyo maibigay yung pangalan? Go ahead. Ang amin pong chairman ay si Sir Fabio Enriquez. Kasama po ang mga members na sila Maminda Garcia, Hilarion de Magiba, si Sir Luis Emmanuel D. We have Norveva de Vega, Augusto Fabelia, Augusto Francisco. We have Sir Fernando Singson, Sir Vic Buencamilo, and we have Jaime de la Cruz, our very own Charis Maria Abalos Vargas from the Office of the Mayor as a representative, and Ma'am Trinidad Motol for our RCY Advisor President, and Miss Camille Baring from RCY Area Youth Representative. Mabuti may kopya ka, kaya nababasa mo, no? Pero siguro ang unang tanong, dahil ikaw ay coordinator ng Red Cross 143,
Ilan na nga ang mga Red Cross 140 volunteers? May Red Cross Youth Council ba din kayo? Go ahead, Benamina. Ay, opo, meron po tayong, sa ngayon po, meron po tayong active na 84 na na-mobilize na volunteer at 25 team leaders sa mga barangay. Meron din po tayong mga RCY Council sa JRU, Lasal, Bonifacio Javier, City of Mandaluyong Science High School pa. Siguro palaging tatanungin sa inyo, kay Victor, kay Lawrence, ano-anong kadalasan trahedya o sakuna na tinutugunan ng inyong branch sa lungsod ng Mandaluyong? Ikaw, Lawrence, and of course, Vic. Dito po sa Mandaluyong branch ay tumutugon po tayo sa iba't ibang trahedya no po at sakuna sa lungsod ng Mandaluyong. Kasama po dito ang baha, sunog, iba't ibang sakuna sa kalsada. Meron din po tayong mga medical na cases po. Ayan po yung kalimitan natin na nire-respondihan dito sa City of Mandaluyong. Kay Director Vic Bencaminong, ano naman yung karanasan mo din tungkol sa mga kadalasang trahedya sa inyong branch? Go ahead, Victor. Siyempre, pag-usapan na po natin yung pinaka-latest, si Bagyong Christine. Nung kasagsagan po ng bagyo, ang mga staff namin ay nagtulong, nakapag-coordinate sa LGU ng Mandaluyong at tumulong para may siayos ang pag-evacuate po ng mga nasalanta, lalo na sa barangay poblasyon at saka sa Addition Hills. Nung kasagsagan po, bukod sa pagtulong para sa maiayos ang evacuation, kami po ay nagbigay sa kanila ng makakain at tulong pang isipan. Mental health, oo. Kasi ang pinaliwanag nyo nitong bagyong Christine, rumisponde din kayo sa inyong branch sa mga naapektuhan at pinaliwanag mo ito. Pero syempre sa araw-araw na paggalaw ng chapter, kumusta naman ang inyong blood donation? Tuwing kailan kayo nagba-blood donation? At may paparating pa ba kayong mass blood donation? Sino makakasagot nito? Ako na lang po. Sige. Corazon. Bali, ang Mandaluyong branch po, sa ngayon po ay wala pa tayong blood bank or blood collecting unit dito sa branch natin. Bali, ang ating pinaka-blood collecting unit po ay ginagawa ng Rizal chapter. Pag may mga event tayo dito po. And ang National Blood Center din po natin ay dito rin po matatagpuan sa Mandaluyong po, sa may Boni. Sa may Boni Corner EDSA po na po yung ating National Blood Center. Yan po. Bali, ang mga kapartner po natin pagdating sa mga blood donation, meron tayong sa mga community natin, sa mga barangay, nagkakandak po tayo ng mga bloodletting din doon na isinasagawa naman ng Red Cross Rizal Chapter blood bank po ng Rizal Chapter. And meron din po mga nagre-request ng mga company, ilang company na po para sa bloodletting din. Well, sino-sino ang mga kumpanya naman sa Mandaluyong na sumusuporta sa inyong blood donation campaign? Can you mention some so we can honor them? Yes po. Meron tayo pong Unilab po. Yan, nagkakandak din sila ng bloodletting. Ang ating JRU, may rin tayo sa kanila po for bloodletting din po. Saka in addition po, malaking sumusuporta din po sa amin ang Rotary International Organization, specifically ang Rotary International District 3800, kung saan po nabibilang ang Mandaluyong City. Okay. Sa mga bloodletting po ng mga Rotary clubs, yan po ang suportang na ibibigay nila sa aming branch.
tuwing kailan naman ang first aid training o pagsasagawa kayo ng first aid o nagsasagawa ba kayo ng first aid training? Sino makakasagot? Lawrence, ikaw ba? Lawrence. Ayan po. Tayo po ay meron pong kinakandak na first aid training po dito sa ating branch. Ano po, actually weekly ang ating training po, no? Dito sa opisina natin ng Red Cross sa Mandaluyong branch. And actually meron din tayong mga requests from a private company bukod po sa community natin ng mga training din ng first aid and basic life support. Mamaya tatanungin ko yung programa para sa fundraising. Pero siguro, Edison, mag-break muna tayo at ipakita yung larawan ng operations ng Red Cross nitong bagyong Catherine. Go ahead. Yes, bago tayo mag-break, sasabihin na po natin yung mga ilang pangyayari dyan sa itong naganap na bagyong Christine itong nakaraang linggo. At ito nga naman ay talaga nga namang nanalasa at talagang nagbigay ng matinding pinsala dito sa, especially sa buong Pilipinas halos, dahil tinamaan niya ang Luzon, tinamaan niya ang Visayas, tinamaan niya ang Mindanao. Pero ang Philippine Red Cross po ay hindi nagpatalo, sapagkat kung makikita po natin, ayan po sa mga papalabas po na mga photos at saka videos, tayo ay nagpadala ng humanitarian caravan. Itong Miyerkules po yan ng gabi, yan po ay tumulak agad sa Camarines Sur. At ang laman po niyan ay isang amphibian, kauna-unahan po yan na na-deploy ang ating amphibious vehicle o tinatawag nating amphibian. Diyan po sa Camarines Sur, may kasama pong food truck yan, may kasama pong 6x6 truck. Ayan po, nung yan ay sinend off sa ating national headquarters. At tayo ay nakapagligtas na ng maraming buhay dyan sa Camarines Sur. At kasama po yan, yung bata na yan, habang na-stranded po yung ating mga tauhan, yung mga humanitarian caravan natin, dahil sa mga nakaharang na sasakyan. Kaya yung mga volunteers natin, ayan, isa-isa po nilang tinatabi yung mga sasakyan na nakaharang doon, yung mga na-stranded na sasakyan. Yan po ay apela po ng ating chairman, Gordon, nung nakaraang Huwebes po, na kung maaari yung mga sasakyan natin na lubog sa baha, na stranded, ay sana pakitabi natin para makadaong at makalusong yung ating tulong dyan sa mga naapektuhan ng bagyo sa may Camarines Sur at sa Albay. Dahil siya nga naman, ito, yung ating humanitarian caravan ay umalis din yan kahapon, pangalawang humanitarian caravan. Meron po yung kargang 10 wheeler truck na may mga lamang relief items, At meron po yung satellite din na para magagamit sa communication system po natin. Sa kasalukuyan po, ang mga laman po niyan ay ito, babasahin lang po natin, Ang laman po niyan ay amphibian, 2 food trucks, 6x6. Ito po yung naunang umalis. Pero yung kahapon, meron po yung laman na 100,000 packs of loaf breads, yung minivan na meron pong karga. Tapos meron din po yung 10,000 liter water tankers, meron 2 water treatment units, communication system, ito yung tinatawag nating Starlink, at 10 satellite phones. At sa kasalukuyan po, tayo ay, ito yung mga update natin galing sa ating operation center. Tayo ay, PRC has set up 53 welfare desks and 27 first aid station. We have provided 6,711 liters of clean water. At tayo ay nakapagbigay din ng 25,000 dose recycling capsule sa lahat ng mga naapektuhan ng baha. Hindi lang po dyan sa Camarines Sur, meron din po tayo sa Batangas, meron din tayo sa Cavite, meron din po tayo sa Laguna, meron din po tayo sa Visayas, sa Cebu, sa Leyte. Ito po yung isang nirescue natin, dyan sa habang ngayong ating mga tauhan ng humanitarian caravan ay nag-aantay makausad. Meron po tayong sa tulong ng ating 6x6 truck
at nitong rescue boat na talaga namang nag-rescue ng isang buntis dyan sa may San Fernando, Camarines Sur. Gob Cora, nakikita nyo po ba? Yes, kita na. Mag-break na muna tayo. Apo. Para bago natin pagpatuloy ang program. Sige. Sa pagbabalik po natin na sa mga nais pong mag-donate sa Philippine Red Cross, ipapakita po namin paano po tayo makapag-donate at makabigay ng tulong sa Philippine Red Cross. Tayo po ay magbabalik sa ilang mga paalala. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program Bill na siyang magbibigay sa bawat bata ng pantay na pagkakataon sa dekalidad na edukasyon. The heart of this law lies a steadfast commitment to a free and effective learning intervention for our learners from kindergarten to grade 10 within our public education system. It is available for those who are re-entering school after a hiatus, those grappling with proficiency in reading, mathematics, and science, and those who encounter challenges in passing examinations. Qualified private basic education institutions will likewise receive analogous support for similarly situated learners. Dagdag ng Pangulo, mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng sektor sa bansa para muling maibalik ang interes sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Any donation, contribution, or grant made to the ARAL program through the DepEd shall be exempt from the donor's tax and considered allowable deductions from the donor's gross income. This initiative is designed to encourage support and partnership from individuals and organizations dedicated to uplifting the quality of education in the Philippines. The success of the ARAL program hinges upon the active participation of the teachers, the tutors, the parents and guardians, local government units, national government agencies, and of course the private sector. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalingang Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at talaga nga naman tayo ngayon ay nagsasaulat ng mga kaganapan sa Philippine Red Cross na talaga nga namang tayo ay walang humpay sa pagtulong dito sa mga naapektuhan ng bagyong Christine at sa makatuwid nung nakaraang Biyernes meron pong nag-donate sa atin sa Philippine Red Cross at nice nating pasalamatan sa pangungunayan ng ating chairman, CEO Richard J. Gordon at Dr. Gwen Pang, ang ating Secretary General. Ayan po, ang Malaysian Embassy for families affected by severe tropical storm Christine. Yan po, nagbigay po sila ng 30 sacks of 25 kilogram rice, 4 boxes of 400 cans of sardines, 14 box of 1,000 packs of noodles, and 14 box of 1,008 packs of pancit canton. Oy, dami. Gob Cora, isa si Gob Cora sa mga nasaksihan ng turnover nito doon nakaraang Biyernes sa ating national headquarters at sa mga nais pong tumulong at magbigay paabot ng kanilang pagtulong in kind at in cash. Ito po yung ating apela na sana po tayo ay tumulong dito sa ating mga kababayang naapektuhan. Siyempre, hindi po ito basta-basta ang ginagawang pag-responde at pagtulong ng Philippine Red Cross. Ang dami pong logistics natin na binaba. Ang dami pong, meron pa tayo mga karagdagang pinabababa. Yan po ay sa ating pangunguna ng ating chairman and CEO Richard J. Gordon. Baka maibaba ang ating payloader dun sa mga natabunan dyan sa Batangas. Hindi natin pamasabi pero baka yan ay matuloy. At marami pang tayong mga susunod pang maipamimigay
na papaabot na tulong. Gov Cora, nakikita nyo po yung paano tayo mag-donate sa Red Cross? Gov Cora? Yes. Pagpatuloy na natin ang interview sapagkat Yes. lang ang oras. Ano? Opo. Ngayon gusto ko lang malaman na nandito na si Benamina De Nuevo. Ano naman, ilan na ngayon ang Red Cross 143 sa Mandaluyong City? Kasi napakalaki ng syudad na ito as part of the Rizal chapter. At in the same vein, tuwing kailan naman ang first aid training o nagsasagawa ba kayo ng first aid training? Benamina, go ahead. Audio, wala kang audio. Naka-mute, pakita, ano po yung mute? Ma'am. Oh. Ma'am Benjamina, yung mute sa cellphone mo, naka-cellphone ka ba o laptop? Ikaw muna, Lawrence. Baka masasagot mo. Nagpe-first aid training ba kayo? Nagsasagawa ba kayo nito sa chapter? Yes po, nagsasagawa po kami ng training na po. Ang Mandaluyong branch po, ay nagsasagawa po ng first aid training program sa mga individual at komunidad ng Mandaluyong. Ang mga training programs na ito po ay naglalayong magbigay ng kaalaman at skills sa mga participants natin upang magbigay tulong sa mga emergency na sitwasyon. Ang schedule po ng training natin, meron tayong weekly po na ginagawa dito sa ating branch, sa mismong opisina ng branch, at meron din po tayong exclusive training para sa mga kumpanya. Oo. Kay Victor naman, ano ang inyong mga programa para sa fundraising? Kasi importante ang fundraising para sa Red Cross chapter. Sige. Well, gumagawa po kami ng yung movie block screening, yung aming membership drive, yung aming distribution of donation cans sa mga opisina at maliliit na establishments. At bukas din po kami sa individual and corporate donations. At sa katunayan nga yung ating sa national headquarters, yung kakatapos lang na raffle for a cause, ang nanalo po ng grand prize taga Mandaluyong. At ang nagbenta ng ticket ay si Benjamina. Wow. Siguro may porsyento siya. No? So, sige, sa pagpapatuloy natin palaging sa portion na ito, tinatanong natin, sino ba yung ating panauhin? Bakit ba sila na-involved sa Red Cross? At ano yung background nila? Taga saan? Sinong mga magulang? Para makilala ang mga sari-saring mga kasama natin sa Red Cross. Simulan natin kay Lawrence Roy Sanchez. Taga saan ka ba at kailan ka nakasali sa ating Mandaluyong City Branch ng Rizal Chapter? Lawrence, go ahead. Ayan po, Gov Cora, kaka-appoint ko lang po nitong October 16 dito sa Mandaluyong branch as a branch coordinator. Dati po akong branch coordinator ng Taguig branch po. Ayan, kaka-transfer ko lang po. And actually, galing din po ako ng Red Cross Manila chapter at Red Cross Batangas chapter po. Buti na lang wala ka ngayon sa Batangas. Kung hindi, binagyo ang Batangas, no? Yes. Si Director Vic Buencamino naman ay gaano katagal na siya sa Red Cross at bakit siya na-engage sa Red Cross? Okay. Ako po ay umpisang na-engage sa Red Cross nung ako po ay nagtatrabaho bilang General Manager ng Ortigas Center Association Incorporated. Okay. Kung saan po napapabilang ang siyudad ng Mandaluyong, siyudad ng Pasig, at kapirasong Quezon City. Doon po ako nagsimulang ma-involve sa Red Cross nung ako po ay imbitahin ng aming chairman nung araw pa na si Ginoong Fabi Enriquez. At ako rin po ay isang Rotarian nung panahon na yun. Ako po ay naging past president
ng Rotary Club of Mandaluyong Central. Mhm. Kasi napakahalaga yung papel na inyong ginagampanan at gaano katagal na kayo sa Red Cross para makita natin na continuity is very important. Si Benjamina nakabalik na sa retrato, gaano katagal ka na sa Red Cross at payag ba yung mga magulang mo na ikaw ay connected sa Red Cross? Go ahead, Benjamina. Hello, ma'am. Matagal na rin po ako sa Philippine Red Cross Rizal Chapter. Nagsimula po, nakuha po ako, napasama po ako sa ating organisasyon. Ako po ay bilang isang barangay health worker that time. I think 1998 pa po ata po yun. And then after po noon ay wala pa po si Mandaluyong City Branch, no, Rizal Chapter pa lang po ang office. Then after po noon ay na nagkaroon na si Mandaluyong, ayun, napasama po tayo sa marami iba't iba na pong programa ng ating ng services ng ating pong Philippine Red Cross. And ako po ay hanggang napunta ako sa ating 143 team kung saan po ang Mandaluyong City Branch, ako po yung naturingan na champion or kanila pong presidente. Sa ngayon po ay patuloy po yung ating pong recruitment para po mas lalo pong umigting, gumanda po ang serbisyo sa ating komunidad sa mga nangailangan. Ako din po ay tubong Batanes po. Buti na lang wala ka sa Batangas ngayon. Batanes apektado, no? Siguro tanungin ko para sa inyo, ano-ano ang inyong mga programa para sa fundraising? Kasi ang isang organisasyon na walang pondo ay hindi nabubuhay at hindi napapalakas. So right now, anong fundraising activity nyo sa Mandaluyong na para tumulong din sa Rizal Chapter? Kayong tatlo, Lawrence, Victor at saka Benjamina. Sa 140 po ma'am, ayun po, yung membership drive po natin. Okay. Tsaka yung continuous po natin na mag-convince po sa mga companies at tsaka yung mga establishment po na sana tulungan po tayo sa ating pong mga fundraising drive po. Kanina nasabi ni Victor na kaugnayan nila, katuwang nila sa fundraising ay yung Rotary dahil siya mismo ay aktibo sa Rotary. Naging successful ba ang fundraising ninyo kapag kasama nyo ang Rotary? Yes naman. Oo naman po, dahil minsan po yung aming mga black movie screening, nakakatuwang po namin sila sa pag-oorganisa at nasasamahan po nila kami sa pagtrabaho para maging successful. Tulong sa pagbebenta ng mga tickets, yung mga ganong bagay po. Oo. So maganda ba naman ang ugnayan ninyo sa local na pamahalaan ng Mandaluyong sa inyong mayor, Benjamin Abalos, congressman at iba pa, suportado ba nila ang aktibidades ng PRC? Opo. Kung hindi po kung ilang buwan lang po ang nakaraan sa isang Monday morning flag raising ng Mandaluyong City Hall, inibita po niya ang ang Mandaluyong Council Branch Directors para bigyan ng certificate of appreciation dahil sa mga bagay na naitutulong na suporta ng Red Cross sa LGU ng Mandaluyong. Magandang bagay yan, Director. At talaga, Gov Cora, itong mga ganitong mga branch natin, chapters natin na binabalik tanaw ng mga local governments natin pagka tinutulungan natin sila sa oras ng pangangailangan na talagang naaalala pa rin nila ang Philippine Red Cross, Gov Cora. Siguro bago tayo magtapos, tatanungin ko mamaya anong challenges. Pero baka may pakikita ka pang mga screenshot sa kasalukuyang operations bago tayo magtapos, Edison? May papakita ka pa ba? Opo, okay na po. Tapusin na po muna natin, Gov Cora, para dire-diretso po tayo mamaya. So, hindi ka muna magpapakita? Opo. Ano gagawin mo? Tuloy-tuloy na po muna natin, Gov Cora, kasi konting oras na lang at baka may mga tanong po tayo. Opo. Ang huling tanong kasi,
ano ang kasalukuyang challenges na hinaharap ng inyong branch? Siyempre, alam natin yung fundraising, napaka-critical. Bukod dito, yung training. Ano yung mga challenges ninyo ngayon? At saka may mga members na dati aktibo, katulad if they're with the Rotary, medyo humihina na ang engagement. Anong mga challenges na hinaharap nyo? Simula tayo kay Lawrence. Kasi si Lawrence ay branch coordinator sa Mandaluyong. Go ahead, Lawrence. Bilang isang branch po ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Mandaluyong, ang kinakaharap po natin ngayon na challenges dito sa ating opisina, ang una po is limited resources na po. Ang branch po ay limitado lang po ang resources natin tulad ng mga pondo, equipment, personnel na nagpapahirap sa mga bagay na mga pang-serbisyo na po sa community natin. Ang isa pa po ay yung increased demand of service. Alam naman natin na ang Mandaluyong po ay isang urbanized na bayan, or isang city, na area na may maraming populasyon po. Kaya yung tumataas na demand ng serbisyo ay patuloy po na tumataas dito sa atin sa Red Cross. Ano solusyon nyo dyan sa challenges nyo na yan? Yung mga nakikita nyo solusyon? Yan po. Yung solusyon natin dyan po, kahit na po may kinakaharap tayo na ganito, patuloy po na nagtatrabaho ang ating branch para masolusyonan or gumagawa kami ng mga strategies para dun sa mga problema na kinakaharap po natin. And actually, hindi namin siya tinitingnan as a negative, tinitingnan namin siya as a positive para mas mainganyo or ma-boost namin yung mga staff and volunteer na mas lalong ganahan pa sila na gawin or mag-strategize para masaayos namin yung mga kakaharapin namin na problema sa mga susunod. Kay Victor naman, ano yung challenges na hinaharap nyo? Kasi may mga board members na na-elect pero hindi masyadong aktibo. How do you motivate them to be active? Victor? Yun nga po, ang ginagawa po namin, pilit naming pinaabot sa kanila yung mga hindi active at pinakikita sa kanila na patuloy palagi ang pagsisikap ng aming branch para malaman at ma-promote maigi sa siyudad ang tunay na serbisyo ng Red Cross. Sa pamamagitan po siguro nun, kung dadami ang makakaalam kung ano talaga ang role ng Red Cross sa isang siyudad, dadami ho ang maging kusang loob na nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng tamang promotion, tamang pagpa-marketing ng services ng branch ng Red Cross, pati na po ang Rizal Chapter mismo. Thank you. Si Benamina naman bilang Red Cross 143 Coordinator, nakatuon sa'yo yung to ensure na motivated yung mga volunteers. Kasi merong iba magvo-volunteer pero sandali lang pag meron lang disaster operation. Dapat kung wala ng disaster operation, engage din sila sa training, sa other activities. Benamina, anong comment mo tungkol dito? Yes po. Before pa po na wala pa po si pandemic, marami po tayo. Yan po yung realidad. Marami po tayong mga volunteer, kaya lang yung dumating po si pandemic ay bigla rin nawala po. So ngayon po, sa kasalukuyan po ay nagsisimula po tayo na para lipunin po silang ulit. Meron na po kaming ginawang isang pagpupulong para doon sa ating mga barangay 140 team leaders. Sinisimulan na po namin ulit ang panibagong recruitment, na ibalik po namin yung una po namin strategy before na nag house to house kami, nag door to door kami para ipakilala si Philippine Red Cross, school to school. So yun po yung mga nakalinya po na inuumpisahan pa po natin ngayon para
maibalik natin po sila sa ating pong organisasyon. Parang pangalan mo, De Nuevo, bagong pagkakataon na binibigay ninyo. Edison, anong gusto mo? Magpakita ka na ng mga litrato bago tayo mag-post o basahin ko na yung prayer for the nation. Apo, magbigay muna sila po ng mga huling mensahe nila, Gov Cora, bago po yung inyong prayer for the nation. Isa-isahin po natin ang inyong mga last message. Umpisa natin kay Ma'am Benjamina De Nuevo, ang inyong final message po. Una, siyempre po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagbigay po niya sa atin ng ganitong klase ng organisasyon, ng puso na may malasakit sa kapwa. Gayon din po, sana po ay makita po ng bawat individual na mamamayan ng hindi lang ng Mandaluyong, kundi ng buong bansa kung anong kahalagahan ng organisasyon na lagi po natin pinopromote at sana po manatili po sa bawat isa upang ang lahat po ay maging ligtas sa bawat araw. Yun lang po. Okay. At syempre, meron pong pag-comment dito sa atin sa ating Facebook Live. Tayo ay nakaabot ng more than 20 ka rin na nanonood. Sabi ni Norma Rebanal is watching, at sabi ni Sir Robert Dacles, ang administrator po ng Rizal, buong Rizal chapter. Good afternoon, Gov Cora and Sir Edison. More power po sa inyong programa. At si Ma'am Marilyn Aguiluz Galora, good afternoon po, Gov Cora and Sir Edison. Kuha na natin ng last message, si Lawrence Roy Sanchez. Sir? Sir Lawrence, ang inyong pong final message, nakamute ka. Ayan po. Ayan, kami po dito po sa Red Cross branch po, ang staff po ay nagpapasalamat din dito sa inyo sa Radyo Pilipinas, Sir Edison, Governor Alma de Leon. At kami ay inunlakan nyo ng panayan dito sa inyong segment sa radyo. Ang Mandaluyong branch po ay open po tayo sa mga donasyon ninyo na maaring maitulong ninyo dito sa amin sa opisina namin po. And pwede nyo po kaming tawagan din sa aming mga number kung may mga kailangan po kayo or kung may maitutulong po ang Red Cross sa mga community natin. Ayun po. Maraming salamat po, Governor Alma and Sir Edison. Okay, Victor. Okay, si Director Victor naman. Si Director Vic. Siguro po mukhang nasabi na naman nilang lahat. Ang akin na lang pong idadagdag tayo nga, ulitin ko, kami po ay nagpapasalamat at kahit papano ay nandito pa rin kami. Bukod sa dami ng hinarap naming bagay na kinakailangan ng matinding tulong. Ngayon sana patuloy kaming gabayan at suportahan ng aming mga constituents sa Mandaluyong para may pagpatuloy namin ang aming mga pinag-uusapang binabalak na gagawin sa susunod na mga araw. Yun lamang po siguro ang aking maidadagdag. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Director Vic Buencamino, at sa mga kasama po niya na nagbigay paunlak sa kanilang panahon para tayo ay samahan sa hapong ito. Gov Cora, ang inyo pong final message? Hindi pa nakakasalita si Benjamina De Nuevo. Nakalimutan mo. Tapos na po siya. Siya po yung naunang nagbigay ng final message. Nagbigay po siya ng final message, ma'am. Okay. Yung prayer po niyo, ma'am. Itong aking prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyo lahat na sumubaybay sa ating programa at inaasahan ko sa mga susunod na linggo ay patuloy nating suportahan ang programang Kalinga mula sa Red Cross. Go ahead, Edison.
Maraming salamat po, Gov Cora, at sa mga nakasama natin ngayong hapong ito mula sa PRC o Philippine Red Cross Rizal Chapter Mandaluyong City Branch, Sir Lawrence Roy Sanchez, Director Vic Buencamino at Ma'am Benjamina De Nuevo. Siyempre ang kanilang administrator na si Sir Robert Dacles. At uling paalala lang po sa mga nais magbigay tulong, mag-donate sa Philippine Red Cross. Ito po, naka-flash po sa ating Facebook Live sa TV na napapanood po natin sa Digibox at For the Box. Ayan po ang mga bank account sa BDO, sa BPI, AUB, Security Bank, at meron din po tayong scan para ma-scan po yung paano mag-donate sa Red Cross. At tumulong po tayo sa mga nangangailangan ngayong panahong ito dahil talaga nga naman marami tayong kababayan na nangangailangan ng tulong dahil sa Bagyong Christine at meron pa pong paparating na bagyo. Itong si Bagyong Leon na ngayon ay nandito na sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi natin alam kung ito ba ay tatama o lilihis. Pero sana panalangin natin sa Diyos na ito ay lumihis. At dito na po nagtatapos ang ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. 58 days more to go before Christmas. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. 2 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang